At salamat po sa mga maagang bumati sa akin po kung i-activate, ano? At salamat sa Lord na hindi ko akalain na kayo po ay 35 years na pala. Akala ko ay 17 lang kami. Nakakasya. 35 na pala. At mamayang gabi po ay ating pong kapiling ng mga taga-Luban. Ating pong Calvary sa Luban. Ay dito po sa mamayang gabi. At sabi ko, sige, at tayo magsama-sama na lamang sa hapunan ng Panginoon. Kaya, yes, tonight, ang ating pong Lord's Supper. At siguro ay mauulit yan, baka Marso na. Kaya samantalahin nyo. Amen? Amen? Habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. At salamat po sa ating mga bisita ngayong umaga. At kanina ay pupunta kami ito. May nasa lubong kami. Sabi ko, pakiramdam ko dito pupunta kayo. Bumalik. Asan ko. Nasa lubong namin kanina. Hindi ko na isakay. Kailangan ko na isakay. Mamaya na lang. Ayun, andun na. Salamat po. Of course, natutuwa ko makikita ko lagi yung mga taga-hasaan. Yung tatlong binata na yan. Mga binata. Nabusin niyo ba sa book of Luke chapter 16? Aklat pa ng Lucas, kapitulo 16. Luke chapter 16 at inaakala ko po na bigyan conclusion yung ating lesson about stewardship. Ano po? Okay, kaya ito ang ating pong ibibigay sa inyo ngayong umaga. Luke chapter 16, verse number 1 to number 3. Luke 16, verse 1 to number 3. Lucas, kapitulo 16, talagang isa hanggang 3. At yung ibig kong mabasa sa Tagalog ay ilalagay ni Brother Justin sa screen. Luke 16, verse 1 to number 3. Okay, nakihan mo lang, Brother Justin, para kita ni Wabi sa likod. Kita ni Wabi. At natuwa ko na makita ko yung nanay ni Mian. Nasaan siya? Ayun. Siya lang po ang kasundo ko pagka nagpapapedicure ako. Siya lang kasundo ko talaga. Nagpapatagal ko lang ni-enjoy. Siya lang. Kahit Amerikano, hindi kaya. Salamat sa iyo. Ito 16, verse 1 to number 3. Andiyan po kayo? Okay. At magkaroon tayo po ng palinga pagbasa, verse 1. And he said also unto his disciples, there was a certain rich man which had a steward. And the same was accused unto him that he had wasted his goods. And then the steward said within himself, what shall I do? For my Lord, take it away from me the stewardship. I cannot dig to beg, I am ashamed. Now, itong taong ito ay napaharap sa napakalaking suliranin. Nakita niyo? Ano yung kanyang suliranin? Ano yung kanyang problema dito? Babawiin na lahat ng ipinagkatiwala sa kanya. Nakita niyo po? Babawiin na siya. Masakit ito. Papalitan na siya. Ano naman dahilan? Sa verse number 1? Ano dahilan sa verse number 1? Okay. The same was accused unto him that he had what? Kita mo? Sila sa problema. No? May nakapagsumbong na kanyang winawaldas lamang yung mga ipinagkatiwala sa kanya. Nakita niyo? Winawaldas niya sayang. Okay. Kaya sa verse number 2, pinatawag siya nung pinakang may-ari. Amen? Amen po? Pinatawag siya nung talagang owner. Kasi ano siya? Steward lang siya eh. Diba ano ang steward? Ang steward naman, katiwala ng pagmamayari ng iba. Paliwanag ba? Katiwala ng pagmamayari ng iba. Okay? Ngayon, pinatawag na siya ng may-ari. Pagkasabi na ng may-ari, how is it that I
hear this update. Ano ito na nabalitaan ko tungkol sa iyo? Now, magbigay sulit ka ng lahat ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaaring maging okay lang mo. Now, listen. Kaya tayo, huwag natin nakalimutan na tayong lahat, pareho-parehong magkakaganyan. Tayong lahat, nakikinig sa akin. Hindi pwedeng hindi mangyari sa atin ito. Hindi pwede. Believe me. Kami ng Bible, alam mo ba, every one of us shall give account of himself to God, whether it be good or bad. Don't forget that. Hindi ko ituturo sa ito, hindi gano'n. Nakikinig ka sa akin? Okay, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng kanyang sarili sa Diyos. Tama? Paniwalag ba? Kaya nga tayo, hanggat maaga, yearly talagang ginagawa nito eh. Ating ipinapaalala sa ating mga membro na tayo'y katiwala lamang ng Diyos. Isang araw mula ngayon, lahat tayo magbibigay sulit ng kanyang sarili sa Diyos. Whether it be good or bad. Kaya nga, ang ating goal is to be a good and faithful steward. Okay? Tandaan mo din, no? Our goal is what? To be what? A good and what? Yan ang ating target pare-pareho. Na maging mabuti at tapat, nakatiwala ng Diyos. Yan ang ating goal sa ating buhay. Panginoon, ako'y lumalapit, humihiling ng iyong patuloy mong pagpapala, humihiling ng kalakasan, humihiling ng iyong biyaya, kapangyarihan, upang aking mai-deliver ang mga salita mo kung ito ayon sa iyong kung ano ang iyong minamabuti o minamagaling. Lord, I pray na makagawa ka sa puso ng lahat ng narito. Lord, I pray na mapag sa iyo mapakinggan ka at matanggap ang iyong mga salita. Gamitin mo po lamang ako, Panginoon Diyos. Inihiling ko ito sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay? Yes, okay na. Our goal is to be a good and faithful steward. Sapagkat isang araw mula ngayon, tayong lahat ay tatayo sa harap ng Diyos at ang Diyos ay magsalita, give account of thy stewardship. Magbigay sulit ka ng lahat ng pinagkatiwala ko sa iyo. Now, kailan mangyayari yun? Kailan mangyayari yun? Ang tayo magbigay sulit ng ating sarili? Kailan mangyayari? Anong tawag doon? Anong tawag doon? Anong tawag doon sa magbibigay sulit natin ng ating sarili? Kailan magaganap yun? Kailan magaganap? Pagkala. Oh yes, sa Bema Judgment. Kailan ang Bema Judgment? After ng rapture. Liwanag ba? Yeah. Amen? Pagka-rapture na pagka-rapture, hindi agad papasok sa heaven. Di ba naman? Akala niyo ba pagka-rapture agad heaven na? Hindi mag-judgment pa, hindi ba? Hindi mag-judgment pa. Doon yung sinasabi na doon naiiyakan pa, but papahirin ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Pagkatapos ng bimag judgment, tsaka i-enter sa heaven. Ano yung sabi? Amen? Now, sa bimag judgment, hindi na issue ang salvation. Sapagkat meron talagang assurance of salvation. Di pa namin? Pero lahat ng Christian na saved, tatayo sa bimag judgment, ano yung isang term ng bimag judgment? Great White Throne Judgment. Di ba namin? Ang Great White Throne Judgment ay particular para naman sa lahat ng anak ng Diyos. Iba yung Great White Throne Judgment or Bema Judgment. Iba naman. Iba yung Great, Judgment Seat of Christ pala. Ang Great White Throne ay para sa unsaved. Great White Throne, actually what? Judgment Seat of Christ or Bema. Okay, ang Judgment Seat ay what? Para sa Christian.
for being just para magbigay sulit. Ang great white throne ay sa mga unsaved. Amen? Na wala nang hatol sa mga nakikristo. Wala na. Okay, pero lahat ng Christian magbibigay sulit ng kanyang sarili. Amen siya? Kaya nga, yes, wala nang hatol. Okay? Kaya nga, ang aming lagi isang ating hindi gusto kaligtaan ay bigyan ng oportunidad o pagkakataon lahat ng nakakadinig na maligtas ka. Makatiya ka ng pagtungo ng kalangitan. Amen siya? Kaya ngayon mga, kung meron pa dito, isa man, dalawa o tatlo, higit pa, kung hindi ka patiyak na pagkanapatay, kailangan natin punta, kailangan matiyak mo yan ngayong umaga. Kailangan. 4 na bagay lamang ang layo ng Diyos, tanggalin mo ng buong puso kung hindi mo makatiyak ng hiyate. Una, makasalanan ka. Ang lahat ay nagkasala. Pangalawa, patungo ka ng impyerno. Patungo ka ng impyerno. Sapagat yun ang kabayaran ng kasalanan. Pero pangatlo, hindi nais ng Diyos maparusahan ka. Gusto niya maligtas ka. Gusto niya. Si Kristo namatay ng dahil sa iyo at nabuhay ulit. At nangako siya, kung tatanggalin mo siya ngayon na nagapagligtas, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Yun ang kanyang pangako. At ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na papasok sa paghatol. Ano yung paghatol? The Great White Throne. Kundi lumipat na from death unto life, eternal life. Okay, but of course, don't forget, one of these days, tatayo ka sa harapan ng Lord at makapakinggan mo sa kanilang give account of thy stewardship. Nagbigay sulit ka ng pagiging katiwala. Okay? Kaya nga, ano yung ating goal? Our goal is to be what? Is to be a good and faithful steward. So, kaya this morning, ay yun ang doon ko ibig na tayong lahat ay pare-parehong magsiyasat ng ating sarili. Ako ba ay mabuti? Ako ba ay tapat na katiwala ng Panginoon? At hindi ko ibigay yung itong ilang mga mark or palatandaan ng isang mabuti at tapat na katiwala ng Diyos. Number 1, a good and faithful steward, number 1, will be marked by his conviction. Conviction. Okay? Conviction. No? Okay? Alam ng isang Kristiyano, no? O kuning steward ng Panginoon, no? Okay? Na siya talaga, na siya po ay may pananagutan directly to God. Alam niyo yun. Alam niyo yun. Kaya itong tao ito, na isang good and faithful steward ng Lord, ano po? Okay? No? Okay, he does not give or do things para lang makita ng tao. Hindi siya ganoon. Okay? So, okay? Lahat ng kanyang ginagawa ay ginagawa niya para sa Diyos. Sapat alam niya, sa Diyos siya magsusulit. Nakikinig ka sa akin? Amen? Kaya kung hindi siya mag-pleaser, meron siyang what? Meron siyang what? Meron siyang what? Meron siyang conviction. Okay, meron siyang conviction. Now, what is conviction? Tell you. Conviction is a belief that that you will not change because you believe that God requires it from you. Yung conviction. At tinignan ko sa Tagalog, conviction is paninindigan. Bakit na? Ano yung conviction? Makalap niya? Conviction is a belief that you will not change. Ito yung paniniwala na hindi ka magbabago. Okay? Sapagat naniniwala ka na ito ang hinihiling ng Diyos sa iyo. Conviction. Yung belief is what you hold. Conviction is what holds you. Amen. Okay ba ba? Ang paniniwala ay ito yung pinaghahawakan mo.
Samantalang yung conviction, ito yung humahawak sa'yo. Amen? Amen? For example, okay, ito yung conviction ko ito. Ang conviction ko is what? Okay, sa akin to, okay, sa akin to, okay, yung church sa New Testament is what? Baptist Church. Anong miyembro? Yung naging dalawa. Ang pastor si Christ. Ang baptismo nila, baptism, sa Baghdad sila, baptized ni John the Baptist. Even Christ ay baptized ni John the Baptist. Ano yung conviction ko yan? Ano ba? The King James Bible is the pure Word of God. Conviction ko yan. Hindi ko babaguhin yan. Okay? Alright? Yan yung paniniwala ko na hindi pwedeng magbago. Sapagat naniniwala ko na ito'y nire-require ng Diyos sa akin. Ay, ano din siya? Conviction. A good steward realized that he must answer directly to God. Kung paano niya handlean, pangasiwaan lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Ako rin dagdag ko, mga magulang, katanda niyo po lagi, ang pamilya mo, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Lahat ng anak mo, ipinagkatiwala ka lamang ng Diyos. Bigay ng Diyos yan sa iyo. Kaya palindigan niyo na palalakahin niyo sila sa aral ng Panginoon. Palindigan niyo na yung mga anak mo hindi balaki para makapagsimba kayo. Palindigan niyo na yung mga anak mo ibinigay ng Diyos para hubugin mo para sa Kanya, hindi para sa mundo nito. Palindigan mo yan. Okay? Conviction. Lahat ng meron ka, bigay ng Diyos sa iyo. Lahat ng nasa, ipagsusulit mo yan sa aking pangisang araw mo lang ngayon. Don't forget that. Okay? Whether you like it or not, maniwala ko hindi, yan ang totoo. Kaya nga, a good steward does not give or do things just to impress someone. Ginagawa ko ito, hindi para makita lang sino man. Ginagawa ko ito, hindi para magpasikat. Ginagawa ko ito para sa Diyos. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to number 5. Basahin po natin. 1 Corinthians 4, 1 to 5. Okay. Kaya nga, nag-church ka, hindi para kalinmaman. Nag-church ka para sa Diyos. Amen? Ano ba? Nagbibigay ka, hindi para makita rin naman. Nagbibigay ka hindi para sa Panginoon. Alright? Ano man ang sabihin ng tao sa'yo, hindi mahalaga sa'yo. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ng Diyos sa akin. Tama, di ba? Amen? Pag ikaw yung tao, na lahat ng ginagawa mo para makita ka lang ng tao, mahihirapan ka. Mahihirapan ka sapagat hindi lahat ng tao kaya mong i-please. Alright? Ang pagsigawan mong i-please is what? The Lord. Nakinig niyo po. Sabi ni Pablo, kita niyo po? Kita niyo ba? Mga young people sa likod. Tayo na, pakilakas, tayo na. Ipalagay niya kami ng sino man, ng mga ministro ni Kristo at mga kahiwala, steward ng mga hiwaga ng Diyos. Anong hiwaga ng Diyos? Hidden things, pero nahayag. Mga bagay na itinagaw noon, pero ipinahayag ngayon. Diba namin? Hindi magiging hiwaga kung andun lang, hindi mo pa alam. Okay? Diba namin? Hidden is what? Hidden during the Old Testament time, but what? Revealed now. Example is what? Si Christ. Si Kristo. Hiwaga yun. Hindi alam ng maraming Old Testament times na yung Messiah ay talagang darating na mababa at mamamatay sa krus. Hiwaga yun. Pero nahayag na yun. Ito tayo lahat, katiwala noon. Kaya dito mo, saan man maganap, mapunta, ipinipitan si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yung Diyos na hindi namamatay, naranasan mamatay. Noong Old Testament times, hidden yun. Secret yun. Amen? Okay, pangalawa. Tayo na, bukod dito, kinakailangan
kailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging what? Maging what? Maging tapat. Ha? Number 3. Lakas. Datapwa sa kanang akin ay isang bagay na totoo maliit. Ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Bakit? Hindi ako sa tao, hindi ako sa inyo magsusulit. Hindi ako magsusulit. Doon ako magsusulit. Kaya ano mo nasabihin sa akin? Walang kwenta yun sa akin. Inag-ibig sabihin ni Paulo. Nakot yung number 4, nakalakas. Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagamat hindi dahil dito, inaarit birat ako. Sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay what? Makita mo? Sa Diyos tayo magsusulit. Amen? Kaya pagbutihin mo. Sikarin mo talaga lahat ay ginagawa mo, hindi para sa tao, hindi para sa Panginoon. Amen? Magkaroon ka ng what? Conviction. Magkaroon ka ng paninindigan, hindi kayang baguhin ng sinuman. Conviction. Okay? Ito yung isang palatandaan, isang mabuti, tapat na katiwala ni Kristo. Conviction. Okay? And giving is an evidence of good stewardship. Giving. Ito yung isa sa katibayan ng pagiging mabuting katiwala ng Diyos, ang pagkakaloob. Kinikilala mo ang Diyos na nagmamayari ng lahat. Amen? Dahil dito, ginawa mo siyang partner ng buhay mo. Sa lahat na natatanggap mo, meron siyang bahagi. Hindi pwedeng wala. Conviction yan. Amen? Isa? Conviction yan. O, kita niyo po, karamihan ng kulto, ina-atake yung tithing, wala na lang tithing. Bakit ito pinatake? Kasi alam ng demonyo na yung pera ang pinakamalapit sa puso ng tao eh. Kaya doon kayo na-atake. Amen? Doon yan. Secondly, na mark ng isang good and faithful stewards what? Number 2, character. Ano yung number 1 na mark ng good and faithful steward? Conviction. Ano yung conviction ulit sa Tagalog? Paninindigan na hindi niya babaguhin at hindi kayang baguhin. Amen? Sapagat yung conviction siya, nag-hold sa kanya. Sapagat naiintindihan niya, ito yung nire-require ng Diyos sa kanya. Amen? Conviction. But number 2 is what? Character. Character. Notice verse number 10. Ay lahat, number 10. Ready? He that is, verse 10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the real is what? Unjust also in much. Sa Tagalog, ang tapat sa kakaunti, tapat din sa marami. Ang hindi matuwid sa kakaunti, hindi rin siya matuwid sa marami. Okay? Character. Alright? Character, ha? Okay. Now, character sa Tagalog is what? Pagkatao. Anong klaseng tao ka? Anong uri ka ng tao? Anong klaseng tao ka? Yun yung character. Yun yung character. Character is what defines a man. At madalas ko sinasabi, character is what you are when no one is around. Ha? Ang character ay ikaw kapag walang nakakakita sa iyo. Nakikinig sa akin? Anong gagawin mo? Anong ginagawa pag walang nakakakita sa iyo? Anong gagawin mo kapag alam mo na yung gagawin walang makakaalam sa iyo? Anong gagawin mo? He said, doon nasusukat anong klaseng tao ka. Character is what you are when no one is around. Ulit ito. Okay? Yung ginagawa mo, kinikilos mo, pag walang nakakakita sa'yo, yung ikaw. Yung ginagawa mo, yung kinikilos mo, pag walang makakaalam na tao, yung ikaw.
napakatapat na katiwala ni Kristo. Pero siya karakter. Okay? When a person has a good character, gagawin niya kung ano ang tama. Kahit walang nakakikita sa kanya. Nakikinig ka sa akin? Amen? Itutuloy niya yung tama yung ginagawa kahit may kahirapan, kahit may problema, kahit may kagipihan, gagawin niya kung ano ang tama sa pagkakaroon good. What? Good character. Yan si mabuting pagkatao. Okay? For example, ang Macedonian Church ay may mga member na meron good character. Tama? Sa panahon naghihirap sila, tama? Sa panahon sila dumatas ang poverty. Diba? Patuloy sila rin nagsuporta kay Apostle Pablo, hindi lang minsan o makalawa, kundi madalas nilang tinulungan sa kahit pa minalungan sa malayo mo na. Tuloy ang mission support kay Pablo. Amen? Dahil dito, si Pablo yung bless. Diba ba? At ang sabi niya, ginawa nila yung hindi ko talagang inaakalang gagawin nila. You see that? Kaya sabi niya, my God will supply all your needs. Condition, character. Alright? Kaya makikita mo sa Macedonian Christian, di ba? That giving is not about problems. Nandibigay ba sa inyo? Giving is not about problems. Kaya hindi tayo nagbibigay sa bakit wala tayong problema. Lagi may problema. Pero kung ikaw ay Kristo na mayroong good character, may problema wala, gagawin mo anong tama. Amen? Laging meron niya. Kaya nga kung bibigyan wala kang problema, hindi makakabibigay. And giving is not about wealth. Hindi tayo nagbibigay sa bakit mayaman tayo. Nagbibigay tayo sa bakit ligtas tayo, totoo tayo, Kristiyano. Amen? Amen? Hindi pang mayaman lang yan. Amen? Bagkus at totoo. Believe me, magbalik. Believe me. Dito para sa ito. Believe me. Okay? Pag yung kalimutan yung God's principle that it is more blessed to give than to receive. Higit na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Tandaan niyo po, tamang disiplina, wala kang makikita na pulubi na yumaman. Wala kang makikitang pulubi na umasenso. Bakit? Sapagkat ang pulubi laging tagatanggap lang. Lahat ng yumaman ay marunong magbigay. Hindi sila tagatanggap, sila tawa, tagabigay. Amen? Amen, Krista? Di mo yung langit, lagi nagbibigay ng tubig kasi tumatanggap, nagbibigay din. Amen, Krista? Amen? So, conviction, character, okay? And giving is not about legalism. Di ba nabigay sa'yo, di ba? Okay, nagbibigay tayo sa pagkat nautusan tayo. Nagbibigay tayo hindi sa pagkat takot tayo yung baka maparusahan. Nagbibigay tayo sa pagkat si Kristo ang ating Panginoon. Amen? Si Jesus ang ating Panginoon. Siya, bagamat mayaman, ay naging mahirap. Upang sa kanyang kahirapan, tayo naman ay magsiyahan. Amen? Kaya dito may mayaman tayo sa grasya ng Diyos. Why? Sapagkat yung ating Panginoon ay nagpakababa, naging mahirap. Amen? Siya'y nagbigay higit sa lahat. Inabot ko yung testimony ni Sister Benny. Maganda. Yung buhay niya, hindi niya pinagkain. Tayo sa pagkakulang, pagkain mo. Hindi naman buhay mo hinihingi. Sana naman lang okay, lahat, nagbibigay ng dugo, ha? Kaya pakipasa yan, kanya-kanyang baso. Dugo. Siya naman lang Amen? Isa itense lang Are you with me? Amen. Kaya kung Kristiyano ka, save ka, tapos pag may bigay na open ka,
Kristyano ka, siyempre, pero pag pag-inapagambili mo sa akin ng pera, masama ka din ang isip mo, believe me. Baka sabihin ko, kapatid, kaibigan, baka hindi ka saved. Baka hindi ka ligtas. Amen? Ang ligtas, hindi takot pag-usapan ng pera. Okay? Sapagkat ang Panginoon natin, marunong siyang magbalik. Tandaan niyo, marunong siya magbalik. At kung siya magbalik, higit pa sa iyong ibinigay. Amen? Higit pa sa iyong ibinigay. Alam nila Hazel, nila Heidi, kung paano ka nagsimula. Mas maliit na apartment doon sa Nara Street. Alam nila kung paano lahat ng members natin naglalakad na, nakabike. Ngayon, mga naka-kotse na. Amen? Amen? Katinis ka din nun, isa, mga naka-t-shirt na member, naka-short, hindi naman naka-boxer. Hindi ba? Mga aksinelas na, magagawa ng damit, di ba? Amen? Marunong siya magbalik. Kaya minsan, ibig ng Diyos, lumalago tayo sa lahat ng anggulo ng Christian life. Amen? Lumalago sa pag-ibig, lumalago sa pananampalataya, lumalago sa pananalita, lumalago sa kaalaman, lumalago sa conviction, at lumalago din sa grace of giving. Condition, character. Okay? Kaya nga, aking mabibigan, in Luke 16, verse 11, makikita nyo, okay, a good steward will be faithful when he is right now. Siya po'y tapat. Okay? Siya po'y tapat. Hindi kahapon, hindi bukas, siya po'y tapat. Ngayon palang tapat siya. Amen? Amen isa? Meaning, hindi niya pinapangako yung bukas, kundi kung ano siya ngayon. Kung ano siya ngayon. Binanggit ko sa iyo kanina, na marami nag-aakala na yung giving ay para lamang sa mga rich, para lamang sa mga mayaman. Okay, but again, Christian, giving is for every Christian. Mayaman pa man o mahirap ka. Amen? Nakikinig ko na sa akin sa likod. Nakikinig kayo? Alam nyo, ito yung isang bagay na uulitin ko po ito. Wala kang makatagpuan na mayaman, na mayaman na nag-text lang siya nung mayaman na siya. Wala. Pagkus, hindi ko pa naman yun. Lahat ng mayaman ngayon, nakilala. Great man. Natuto siya magbigay, hindi pa siya mayaman. Alright? Lahat ng mga Kristiyano rich, mayaman. Okay? Nag-text sila. Hindi siya pagkat mayaman, kundi mahirap pa lamang sila, hindi pa sila mayaman, natuto na sila magbigay. Interest and offering. Ulitin ko naman po ito sa inyo. Okay? For example, ulitin ko na, si William Colgate. Okay. Sino si William Colgate? Siya ang may-ari ng Colgate. Siya may-ari ng Colgate. Okay? 16 na taong gulang pa lamang siya. Nang siya po'y magsimulang gumawa ng sabon at ng kandila. Hindi mo na pala Colgate yung ginawa niya. Sabon at kandila. Isang araw habang nakasakay siya sa ferry boat. Okay, patungo siya ng New York. Meron siyang nakakilala at nakausap na isang Kristiyano. Ang sabi sa kanya, young man, give your heart to Christ. Nasa testimony ito, young man, give your heart to Christ and pay the Lord all that belongs to Him. Ibigay mo yung puso mo sa Panginoon at ibigay mo yung para sa Kanya. Make an honest soul.
at naniniwala ako, yayaman ka. Kasi William Colgate, no, nagsisimula pa lamang sa kanyang negosyo, nagsimula na siyang magbigay ng ikapo sa Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Inihendog niya yung kanyang buhay at nagsimula siyang magbigay ng tithes and offering sa Panginoon. Now, pagtungkol sa kanyang Christian life, William Colgate was a member of several Baptist churches throughout his life. Number one, siya po yung naging member niya kanina, First Baptist Church of New York. Colgate was baptized. Dito siya baptized. Anong taon? 1808 by Pastor William Parkinson. At siya pinaging isang deacon doon. Then, 1811, naging member siya ng Oliver Baptist Church. Dito siya nag-transfer siya ng membership niya. And then, saan pa siya naging member? Tabernacle Baptist Church. Colgate was a member of this church and contributed to its construction. Tumulong siya dito pagpapatayo ng gusali nila. Now, Mr. Colgate was a devoted Christian, entitled, who gave 10 to 40% ng kanyang kinikita para sa gawain ng Panginoon. Okay, he was also an active in the church and was well respected ng mga miyembro. Nakita niyo po? Kaya naging hindi lang siya billionaire, kundi billionaire. Billionaire. Pangalawa, hindi pa siya mayaman, nag-test na siya. Paliwanag ba? Kaya huwag ko sabihin, pag mayaman ako, no, hindi, wag yan. Kung anong meron ka. Huwag mo ipangako yung wala ko sa'yo. Amen? Ang tapat sa kakaunti, tapat sa marami. Pag hindi ka naging tapat sa kakaunti, meron ka, hindi ka magiging tapat kahit magkaroon ka ng marami. Believe me, Bible yan. Isa pa, itong si James Lewis Crabb. Okay. Anong pagmamayari niya? Crab cheese. Okay? Crab cheese siya may-ari niyan. At yung palang Haynes, tomato, yan pala, kanya rin ba? Sa crab din pala yan. Yung Haynes, pork and beans, tsaka ketchup. Ano yung isa? Paperi. Yun yung mahirap i-pronounce eh. Paperi. Ano yan? Watkins and tail. Hindi ko pronounce yun. Wars. Kanya pala yun. Hindi ko pronounce na. Interview mo ako ng World War Sessions. Binabag mo dyan sa steak, di ba? Steak ka na. Kanya pala yan. Kita mo? Hindi lang siya naging, bigla mo din naging billionaire siya. Okay? Now, nagsimula siya gumawa ng keso 1900. Okay? Bata pa lang siya. No? 1900, nagsimula siya gumawa ng keso at nalugi yung kanyang negosyo. Nalugi siya, nalupot. No? Now, isang Kristiyano, may kaibigan niya, kinausap sabi, okay, James, nagkagaling ka because you did not take God in your business. Hindi ba? Pasahin niya, hindi talaga, kaya ka nalugi because you did not take God in your business. Hindi mo sinali hindi mo kasi isinali ang Diyos sa iyong negosyo. Ha? You have not worked with God. So make God your partner. Make God your partner. Isali mo siya sa negosyo mo. Doon siya natutong mag-tithes. Nakikinig kayo? Ang tithing ay pagpapakita lamang sa Diyos na Lord, partner kita. Amen? Amen? Lord, partner kita. Ikaw
nagbibigay ng buhay sa akin, ng lakas sa akin. Kaya sa lahat ng nakikitain ko, yung ikapos na yun. Every isa, at mag-o-offering ako sa iyo. Okay? Kaya nga, doon nagsimula siyang i-turn over yung paninegosyo Diyos at siya nagsimulang mag-tithes. Now, dito na lumugo ang kanyang negosyo. Hanggang ito'y hindi lamang naging crab cheese company, kundi crab food products. Dati crab cheese, hindi na yung crab food products. Marami na siyang ginagawang pagkain. Okay? Now, James Crabb was a dedicated Christian who was a member of what? Yung church member? Pakalabas? North Shore Baptist Church in Chicago. He served as a Sunday school superintendent for how many years? Kita mo, 40 years. Okay? Ano si Terbilen? Ano sa si Bilen? Si Bilen naman ay wala pang 40 years. Kung tutusin 30 years na siya, no? Malapit na, 10 taon na lang. Kasi 40 years. Okay? Sunday school teacher and superintendent. Ano? And then, ano pa siya? He was also a trustee of the Northern Baptist what? Theological, ano yun? Theological Seminary. Okay. Tinulungan niya yung napontuhan, yung mga nag-aaral na magpapastor. Yung church leaders. Tinulungan niya yung mga magpapastor. And then, ano pa? He was a strong supporter of Christian education for young people. He donated a large portion ng kanyang kayamanan sa mga religious o Christian organization, kaya yung mga mission, foreign mission. Okay? At minsan, ito yung sikat niyang quotation. Sabi ni James Crabb, ay the only investment, narinig ko ba yun? Pakilabas nga? The only investment I ever made which has paid consistently increasing dividends is the money I have given to the Lord. Okay. He was deeply involved in the North Shore Baptist in Chicago. You see? Nakita yun? Silang lahat bilyonaryo na namatay. Pero hindi sila nagbigay nung sila'y mayaman ako. Nung mahirap pa lang sila, hindi pa sila bilyonaryo, nag-target sa offer na sila. Kaya pinagtiwalaan sila ng Diyos ng marami. Remember, ba't ito sinasabi? Ulitin ko, gusto ko tayong lahat pagtiwalaan ng Diyos ng marami. Huwag lang ito. Nag-isa? Huwag lang ito. Ang tapat sa konti, tapat sa marami. Okay? Kaya nga, dito sa mga tao ito, hindi ko makita yung meron silang, anong meron sila? Number one, conviction. Hindi sila nagbago. Tahimik kayo? Hanggang mamamatay, hindi sila nagbago sa kanilang conviction. Ano yung pangalawa? Meron silang what? May character sila. Kaya sila pinagtiwalaan ng Diyos ng marami. Okay? Pangatlo, continuing. Ito yung ikatlong mark ng good and faithful steward. Number 3 is what? Continuing. Notice, Acts chapter 14 and verse 22. Acts 14 and 22. Nakita po ninyo? Okay. So, King James muna, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in what? Continue in the faith. Okay? Magpatuloy kayo sa pananampalataya. Kaya nga, ikatlong bagay, a good steward, must keep on serving God. Okay? Maging sa panahon ng kahirapan. May pagkikis. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mahalaga at inaralan sila na magsipanatili o magpatuloy sa pananampalataya at
sa pamamagitan ng maraming mga kabigatian, ay kinakailangan makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Continuing. Continuing and enduring. Amen? Nagtitiis pero nagpapatuloy. Ha? Okay? Kaya Christian, no, maliwanag ang Bible, no, whatever you do, nakikinig po kayo? Whatever you do, stay in the faith. Stay in the faith. Patuloy ka, manatili ka sa pananampalataya. Amen? Yun ang mabuti, tapat na katiwala, nagpapatuloy. Minsan nagtitiis pero hindi humihinto, nagpapatuloy. Okay? Okay, inagdag ko ito continue the faith in times of hardship. May kinagapan, but we must continue, we must stay in the faith. Maging sa panahon ng hardship. Panghawakan ninyo na hindi idudulot ng Diyos na matukso ka o masubo ka na higit sa iyong kakayahan. God is faithful. He will not suffer you to be tempted ng higit sa iyong makakaya. Secondly, continue in the faith in times of blessings. Pakalakas nga, continue in the faith. Ano yung nauna? Hardship. Di ba? Hirap. Ano yung pangalawa? Bakit? Sapagkat maraming Kristiyano nung panahon ng kahirapan, matapat. Nung yumaman, nawala. Tama ba ako? Oh. Higit na pinahalagahan yung blessing, pero yung nag-bless, iniwan. Hindi dapat, di ba? And, pinagpapala ka ng Diyos, higit mong ibigin yung nagpapala. Huwag yung pagpapala lang. Ibigin mo siya. Huwag yung ibinigay sa Kanya. You see, so continue in the faith in times of blessing. Okay. Don't let prosperity move you. Psalms chapter 30 and verse number 6. Psalms 30 and number 6. Psalms 30 and number 6. Kaya huwag kang mag-focus sa blessing. Mag-focus ka doon sa Diyos na nag-bless sa iyo, ha? Psalms 30 and number 6. Ano na kayo? Pakinabas na po. Okay, tayo. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawahan, hindi ako makikilos kailanman. Ano yung kaginhawahan? Prosperity. Prosperity. Yung binanggit ko si William Corgi at si Clark, naging billionaire pero hindi sila nagbago sa Panginoon. Mas inibig nila yung Diyos na nagpayaman kaysa yung kayamanan nila. Kaya dahil pinagtiwalaan ko sa inyo ng marami. Okay? Take to this yan. Dagdag ko ha. So, don't forget, the best way to keep God's blessing coming is to continue doing what brought blessing to you. Okay? Huwag tayo mag-focus doon sa blessing. Because continue in the faith. Okay? Don't let prosperity move you and don't let money move you. For the love of money is what? Is what? The root of all evil. Huwag mong ibigin ang salabi, ibigin mo yung Diyos. Love God, desire God, not riches. Amen? Sa ganung paraan, pagtiwalaan ka pa ng Diyos ng marami. Okay? And then continue in the faith in times of persecution. And continue in the faith in times of falling away. In times of falling away. Minsan, may mga tao na kasama mo, matagal mong nakapiling sa pananampalataya,
Pero isang araw mo lang ngayon, maaari magbago sa Panginoon. Huwag kang matangay nila. Magpatuloy ka in the faith. Amen? Amen? Tapos na, ulitin ko lang sa inyo. Marami akong nakasama. Ngayon, wala na sa Baptist Church. Wala na sa pananampalataya. Nalulungkot ako, masakit yung kalooban ko sa kanila. Pero hindi ako para tumulad sa kanila. At hindi ko kailang maapektuhan yung faith ko ng pagbabago nila. We must continue in the faith, even in times of what? Pagkalakas. In times of what? In times of falling away. Marami akong nakita na very strong sa faith, very strong sa Baptist faith. Iba na ngayon. Natutuhan ko. Talagang tunay lamang. Diyos at salita lamang niya ang hindi magbabago. Magbabago ang tao, batin ka. Hindi magbabago ang Panginoon. Hindi sapagat nagbago sila, ay mali yung pananampalataya ko. Sila ang mali, hindi maki-faith. So continue in the faith. Even in times of falling away. Mali lang sa inyo, pagtatawanan kayo, lalaitin kayo dahil sa inyong pananampalataya. But we must continue in the faith. Katulad ng mga nauna sa atin. Nagsimula tayong, kailan tayo nagsimula na mag-first one? Dito na. Kailan tayo nagsimula mag-first one? Nakalaban mo na. Sawali pa na. Sawali pa na first one, kaya nakalipat tayo rito. Amen? At dahil sa first one, nakabili tayo ng dalawang sakyan. Di ba? Kaya nga minsan, honestly, sabagat tao rin, isa may pangamba ako, kamahir mo parang ko. Pero ang sakin, natutuhan ko, pag lahat ng ibinigay na Diyos sa atin, ay resulta ng first fruit na natutuhan natin. Di ba? Now, hihinto ba tayo? Kung doon sa ganun kaparaan, binibigyan tayo ng blessing ng Panginoon, titigilan ba natin? We must continue in the faith. Amen? Sapagat target ko talaga ay mapagawa ito. Of course, unahin natin yung ating anniversary. Parinig mo? Amen? After anniversary, tsaka tayo magpagawa. Okay na ko yung bago? Anong kailangan na? Continue in the faith. Maging mabuti at tapat tayong katiwala ng Panginoon. Yan yung Christian? Amen? Amen, Christian? Ulitin ko ulit. Nais ko talaga, lahat ng member ng Calvary, ulitin ko lang, hindi ko talaga lahat kayo ay pagtiwalaan pa ng Diyos ng marami. Pero hindi kita pagtitiwalaan ng marami kung hindi ka naman tapat sa kakaunti. Amen? Amen? So be a good and faithful steward ng Panginoon. Kaya lahat ito mo yung namin. Panginoon,